Second, condonation loan sa SSS. Pwede pa ba kung sakali nag-apply na ako ng condonation dati pero hindi ko pa rin nabayaran? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakali nagkaroon ka ng loan default, pwede magkaroon iyon ng mga penalty at karagdagang interest. Pero pwedeng mawala yung penalty, hindi na dapat bayaran, kung mag-a-apply ka ng condonation. Pero, paano naman kung nag-apply ka na dati ng condonation at hindi mo ulit ito nabayaran? Ia-allow pa ba ng SSS? Dati, ang akala ko ay kapag may condonation, isang beses lang siya gagawin. Pero ngayon, pwede na ulit. Halimbawa, nung nag-apply ako ng loan condonation, pwede nyo itong i-access sa phone ninyo. Dito sa loans, i-click lang tong loan penalty condonation. Pangalawang condonation ko na ito. Tumaas na yung penalty kasi masyadong matagal na rin na hindi siya nabayaran. At may natira pa kasi doon sa in-apply ko dati. Hindi ito yung kabuuang condonation loan ko dati. Ito na lang yung natira. At ibang buwan kasi ay hindi na nabayaran. And dito sa bandang baba, makikita nyo yung loan type. LRP, ibig sabihin, Loan Restructured Program na ito. Kumbaga, in-apply ko na to na ma-restructure at hindi pa rin nabayaran. Pero, ang ginawa ng SSS, pwede ulit siya ma-restructure kumbaga. At yan ay sa condonation loan nila ulit. Again, online lang, gamit ang cellphone ninyo or computer ninyo, pwedeng ma-access under loans and then loan penalty condonation. At ang maganda pa dyan, makikita ninyo yung breakdown. Yung principal o yung natira talagang utang ninyo, yung interest, yun na lang yung dapat bayaran. Yung penalty, mawi-waive na iyan. At ang binigay pa ng SSS na option dito ay pwedeng one-time payment or pwede rin namang installment. Kung sakaling one-time payment, meron tayong 30 days or isang buwan para mabayaran ito simula nung nag-apply. Pero kung sakaling installment naman, pwede kayong pumili ng mas mababang down payment, 10% hanggang 90%. Sa preferred payment term, depende kung magkano yung amount. Dahil nasa 5,000 lang ito, 6 months lang yung sa akin. Pero just in case na mas mataas yung loan ninyo sa SSS, inaalaw ng SSS ang mas matagal na payment term. Kung sakaling nasa 50,000 pesos, pwedeng 36 months. Kung 72,000 and above, pwedeng 60 months or 5 years. Yan ay nakalagay dito mismo sa website ng SSS para sa Conso loan. By the way, kung may tanong kayo na paano yan marami akong loan, meron akong salary loan, meron akong calamity loan, hiwa-hiwalay pa ba yung pag-a-apply noon? Dito, consolidated na siya. That's why tinawag na siyang Conso loan ngayon. Kung sakaling meron kayong salary loan, meron pa kayong calamity loan, makikita ninyo na pinagsama-sama na siya or bin-breakdown siya dito at tinotal na sa bandang taas, maging yung sa penalty. At kapag gaganon, isang down payment na lang at isang payment na lang. Makikita ninyo yung dapat bayaran kada buwan, yung interest din, dahil nga naka-payment term tayo, and then kailan mag-start yung bayaran, kailan din ito matatapos. Pero kung sakali naman na gusto nyo one-time payment, lalo ko na pag-ipunan nyo na ito, bumalik lang kayo sa previous page at palitan ito ng one-time payment. Sa case ko, nasa 5K, that's why pwede na itong bayaran. Kung makapansin ninyo, condonable penalty. Pag sinabing condone, hindi na babayaran or hindi na ito kukunin sa inyo ng SSS. Ito na lang na principal plus interest, which is ito yung amount na yon, loan amount. I-check lang tong I agree and then i-click lang tong confirm or i-tap lang ito. Sa umpisa, naka-grayed out siya, baka kasi hindi halata or hindi nyo agad makita. I-tap nyo lang yan and then makikita nyo naka-check na agad to. I-click lang tong proceed, i-review yung mga information dito. Dahil one-time payment ito na lang yung makikita ko. Pero kung sakaling may down payment, makikita nyo rito yung down payment, makikita nyo yung detalye dito at yung katulad ng nakita natin kung hanggang kailan babayaran at magkano monthly. Click ko lang tong submit and then andito na yung loan account number. Napaka-importante ng loan account number na to at PRN. Ito yung gagamitin para magbayad. Dapat exact amount din. So, sa akin, ang gagawin ko bago ako magbayad, gusto ko i-double check kung successful na ba talaga ako nakapag-apply ng loan condonation. Ibig sabihin, kahit pangalawang apply ko na to ng condonation, dapat wala na talagang penalty. At sa case ko, hindi na ako makakapag-apply kasi meron na akong existing consolidated loan. Yun yung in-apply natin kanina. This time, pwede na tayong magbayad. Sa dashboard, sa pay loans, click natin tong generating PRN. Hindi talaga tayo gagawa ng PRN kasi meron na tayo kanina. Instead, i-access lang ulit natin siya. Andito siya sa active loans. So, ito yung loan account number, ito yung PRN, ito yung kakailanganin sa GCash. And speaking of GCash, pumunta lang sa bills, i-search ang SSS. Dapat SSS loans ang piliin ninyo.
Ito yung sinasabi ko na ilagay yung PRN, account number or loan account number, and then payer type, individual, country, and then email address. Yung amount nandito sa bandang taas, merong service charge na 8 pesos. May option ako na bayaran ito gamit yung GGives, or may option ako na wallet balance ko na lang. So, depende sa inyo. Sa akin, click ko na tong next. I-review kung tama lahat ng info. Huwag na huwag magkakamali sa PRN or account number. And then, click ko tong confirm. So, okay na. Ganun kabilis magbayad gamit ang GCash. Pwede nyo rin itong bayaran sa Bayad Center. O di naman kaya kung gusto nyo online din, meron kayong mga bank account, katulad ng sa mga siguro BPI or Maya Wallet, pwede nyong gawin din yon. Hanapin nyo lang yung bills at SSS, Loans for Payment. This time, balik tayo sa SSS account ko. Mapapansin nyo sa active loans na wala na. Ibig sabihin dapat bayad na siya. Andito na siya sa paid PRN. So, nung dinouble check ko nga, siguro naghintay lang ako ng 1 minute bago mag-reflect or pwede mag-sign out at mag-login ulit. Makikita nyo rito yung console loan at paid na siya. Kung kailan binayaran, magkano yung amount. At kapag chinek ko ulit yung loans, loan penalty condonation, wala na yung error dito na nagsasabi na meron akong existing loan. So, ganun kadali mag-apply ng loan condonation kahit pangalawang application na ito, inalaw pa rin ng SSS at malaking tulong kasi nga hindi na kailangang bayaran yung penalty na naipon sa tagal ng hindi ko pagbayad. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!